Mga ka-DC, kumusta po ulit? Maraming salamat dahil bukod sa lumalaki ng pamilya natin, nababasa ko rin ang mga comments nyo na talaga nagpapagana sa akin. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Kim Soo-hyun na naman sa pelikulang Reel ang sinample ko. Ngayon, balik naman tayo sa anime. Ang heartthrob na dilawang buhok na ito ang isasample ko sa inyo. Sample ha. Haruhi, ihatid na kita. Gusto kong magkasama tayong uuwi ngayon. Naalala nyo ba ang anime na to? Kung saan umiikot ang kwento sa Oran Academy. Ayan ha, may clue na kayo. I-comment nyo nga ang title nito at kung sino ang binosesan kong to. Bago natin simulan ang kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan. Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ang link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you po mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng mapamahiin na biyenan. Ma, sumama ka na muna sa amin. Hindi ka pwedeng manatili rito na halos wala nang maayos na pader at bubong ang bahay. Pero anak, ayoko sana makisiksik sa inyo. Baka makaabala ako sa trabaho nyo at sa buhay nyong mag-asawa. Hindi ma, nanay kita. Hanggat wala ka pang bahay, doon ka muna sa amin. Hindi kita pwedeng pabayaan. Oo nga ma, okay lang naman sa akin eh. Total may bakanting kwarto naman sa amin. Kailangan mo lang sabihin kung may kailangan ka. Hay, nakakayaman pero sige, wala na rin kasi akong ibang mapuntahan. Matapos masira ng bagyo ang bahay ni Feli sa probinsya, ilang araw siyang nakituloy muna sa isang kamag-anak habang inaayos ang mga papeles at naghahanap ng matitirhan. Dahil nag-aalala si Lauren sa ina, agad niya itong pinakiusapan na sumama sa kanila sa Maynila. Pumayag si Feli kahit halatang nahihiya siya sa magiging setup. Si Erich naman, hindi man ganon kakomportable sa ideya na pakikitira ng biyenan, subalit hindi niya yun ipinahalata dahil alam niyang wala itong ibang mapupuntahan. Lawrence, saan nyo nilagay yung mga gamit ko? Ayoko sanang makalat dito sa bahay ninyo. Dun muna sa bakanting kwarto ma. Inayos na rin namin ang kama para komportable ka. Kung may kulang pa, sabihin mo lang sa akin ma. Bili na lang natin kapag may oras. Salamat, Erich. Alam kong hindi madali para sa inyong mag-asawa na may biglang makikitira dito sa bahay nyo. Naiintindihan ko naman, ma. Pamilya ka ni Lawrence, kaya pamilya na rin kita. Kinabukasan, maaga silang nag-almusal. Maayos pa ang pakikitungo sa isa't isa ni na Feli at Erich. Hindi pa gaanong nakikialam ang biyanan sa mga ginagawa ng mag-asawa. Matapos kumain, naglinis si Erich ng kusina at sala. Nang sumapit ang gabi, napansin niyang may ilang kalat sa sahig kaya kinuha niya ang walis at nagsimulang maglinis. Erich, gabi na. Huwag mo nang ituloy ang pagwawalis. Bakit, ma? Konti lang naman to. Ayokong makita bukas na marumi ang sahig. Hindi magandang magwalis sa gabi. Sabi ng matatanda, kasama ng alikabok na inilalabas mo ang swerte ng bahay. Naku, pamahiin lang naman yun, ma. Hindi naman siguro mawawala ang swerte dahil sa walis. Siguro hindi ka naniniwala. Pero hanggat nandito ko, sana wag mo munang gawin ang mga ganyang bagay. Sandaling tumingin si Erich sa hawak niyang walis. Hindi siya kumbinsido, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Ibinaba niya yon at kinuha mga kalat gamit ang kamay. Sa halip na ipilit ang gusto niya, pinili niya na lang pagbigyan ng biyenan dahil bagong dating pa lamang ito at ayaw niyang magkaroon agad ng hindi pagkakaunawaan. Salamat at pinagbigyan mo si mama ha. Hindi naman malaking bagay yon. Pero sana, hindi lahat ng gagawin ko dito may bawal, no? Alam ko,
Sanay lang talaga si Mama sa mga paniniwala niya. Sana lang matutunan din niyang hindi lahat ng tao pareho ng paniniwala niya. Pagbigyan muna natin siya ha. Hindi pa nga siya nakaka-adjust sa bagong buhay niya rito eh. Sige, para sa'yo, pagbibigyan ko si Mama. Subalit hindi alam ni Erich na ang pagwawalis sa gabi ang una lamang sa maraming bagay na ipagbabawal sa kanya ni Feli. Erich, saan mo nilagay ang bag mo kagabi? Nasa sahig lang po sa tabi ng sofa, Ma. Bakit po? Huwag mong iiwan ng bag sa sahig. Lalo na kung may pera at mahalagang gamit sa loob. Ha? May problema po ba kung nasa sahig? Sabi ng matatanda, kapag inilalagay sa sahig ang bag o pitaka, parang hinahayaan mong lumabas ang pera sa bahay. Abala si Erich sa pag-aayos ng mga gamit bago siya magtrabaho. Nang mapansin niyang nakaharap sa sahig ang kanyang bag, inilagay niya muna yung sa tabi ng sofa para maluwag sana ang mesa. Hindi niya inaasahang mapapansin yun ni Feli. Para kay Erich, ordinaryong bagay lang ang paglalagay ng bag kung saan may bakanting espasyo. Ngunit para sa biyenan, may kahulugan ng bawat maliit na kilos. Ma, hindi naman siguro dahil nasa sahig ang bag ko, mawawala na agad ang pera namin. Hindi mo kailangan hintayin mangyari pa yon bago mo seryosohin. Pero paano nyo nalaman kung alin ang malas at alin ang hindi? Hindi lahat kailangan patunayan. Maraming bagay ang natututunan namin sa matatanda at ipinasa na sa amin. Erich, ilagay mo na lang muna sa upuan para hindi na humaba ang usapan. Muli niyang inilagay ang bag sa upuan. Hindi na siya nakipagtalo. Subalit nagsimula na niyang mapansin na parang may dahilan si Feli para sa bawat kilos na ginagawa niya. Hindi pa man lumilipas ang isang linggo, meron na itong napupuna sa kanyang paraan ng paglilinis, pag-aayos ng gamit, at kahit sa simpleng paglalagay ng mga bagay sa bahay. Rich, ayusin mo muna ang tsinelas mo. Po, bakit? Magkabaliktad ang mga yan, oh. Hindi magandang tignan at hindi rin magandang senyales. Nako, tsinelas lang naman po yun. Tsinelas man, ayusin mo. Huwag mo hayaang magkabaliktad ang magkapares. Ma, baka pati direksyon ng tsinelas kailangan ko ng bantayan, ha? Kung kaya namang ayusin, bakit kailangan pang pagtawanan? Hindi na sumagot si Erich. Itinuwid niya ang tsinelas bago pumasok sa kwarto. Subalit ng gabing yun, muli na namang may napansin si Feli. Nagpunta si Erich sa banyo at kinuhang maliit na nail cutter dahil kailangan niyang linisin ang mga kuko bago siya matulog. Oh, huwag mong gupitin ang mga kuko mo ngayon. Ano ka ba? Ma, bakit naman po? Gabi na. Hindi magandang magputol ng kuko kapag gabi. Ma, bukas may trabaho ko. Ngayon ko lang naalala eh. Kahit bukas mo na lang gawin. Huwag mong ipilit ngayong gabi. Ang dami naman palang bawal dito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pati oras ng paggupit ng kuko pinapansin. Ano yon? Anong sabi mo? Wala po, ma. Kinabukasan, habang naghahanda si Feli ng almusal, napansin niyang nagbukas si Erich ng payong sa loob ng bahay upang tignan kung maayos pa ang mga tupi nito. Agad niya itong pinagsabihan. Hindi na sumagot si Erich ng mahaba, ngunit kapansin-pansin ang pagbabago ng kanyang mukha. Hindi pa siya nakikipagtalo, subalit bawat bagong pamahiin, unti-unting kumakain sa kanyang pasensya. Huwag mong bubuksan ang payong dyan, Erich. Bakit po na naman? Bawal magbukas ng payong sa loob ng bahay. Hindi magandang senyales yan. Hindi ko naman po gagamitin. Tinitignan ko lang po kung sira. Kahit na, ilabas mo muna bago mo buksan. Sige ma, ilalabas ko na. Pasensya ka na. Ganyan talaga si Mama. Napapansin ko nga, parang bawat ginagawa ko, may kasunod siyang pamahiin. Sa pagkakataong yon, hindi na sumagot si Feli. Nagpatuloy lamang siya sa paghahanda ng almusal, habang si Erich
lumabas dalang payong. Hindi pa siya galit, ngunit malinaw na nagsisimula na siyang mainis sa dami ng ipinagbabawal sa sarili niyang bahay. Nang sumunod na araw, Rich, bakit mo nilagay ang salamin na yan sa tapat ng kama nyo? Diyan po kasi mas madali kong makita kapag nag-aayos ako bago matulog, ma. Ilipat mo. Hindi maganda nakaharap ang salamin sa kama habang natutulog. Bakit po? Ano na naman po mangyayari kapag hindi ko inilipat yan? Sabi ng matatanda, hindi magandang salamin na nakatutok sa taong natutulog dahil nakakaakit daw yun ng masamang bagay. pagkasabi nun, kinuha ni Erich ang salamin at inilipat ito sa gilid ng kwarto. Hindi niya gustong makipagtalo habang unti-unti pa lamang silang nasasanay sa presensya ni Feli. Para sa kanya, mas madali pang sundin ang isang maliit na bilin kesa gawing malaking problema ang isang bagay na para naman sa biyenan niya ay mahalaga. Lawrence, hindi ba parang sobra na talaga si mama sa mga ganyan? Sanay lang siya sa mga pamahiin. Bata pa raw siya, yun ang mga naririnig niya sa matatanda eh. Naiintindihan ko naman yon, pero hindi ibig sabihin kailangan kong sundin lahat. Hindi ko naman sinasabing sundin mo lahat. Nakikiusap lang akong pagbigyan mo lang siya habang nakatira pa siya rito. Lagi ko na nga lang pinagbibigyan eh. Pero hanggang kailan? Maya-maya, pumasok si Feli sa kwarto upang kunin ang ilang damit na inilagay niya sa isang maliit na lalagyan. Nakita niyang nakaupo si Erich sa gilid ng kama habang nag-aayos ng buhok. Wala siyang sinabi tungkol sa ginagawa nito. Ngunit nang mapansin niyang basa pa ang buhok ng manugang, agad na naman siyang nagsalita. Basa pa ang buhok mo. Huwag ka matulog ng ganyan. Hindi pa naman po ako matutulog, ma. Nag-aayos lang ako bago humiga. Patuyuin mo muna ng mabuti. Hindi maganda sa katawan ng matulog ng basa ang buhok. Kahit naman po nung bata ako, pinapatuyo ko rin ang buhok ko kapag may oras. Kaya nga sinasabi ko ngayon para hindi mo pagsisihan kapag may nangyari sa'yo. Hindi na ipinagpatuloy ni Feli ang usapan. Lumabas siya ng kwarto at bumalik sa kusina. Naiwan si Erich na nakatingin sa salamin na kakalipat lamang niya. Habang pinatutuyo niya ang buhok, napabuntong hininga siya dahil kahit ang simpleng paghahanda niya bago matulog, nagiging dahilan para mapagsabihan siya. Lawrence, pakisabihan mo nga si Erich na wag mo nang humiga agad pagkatapos kumain, ha? Kakakain lang namin, ma. Magliligpit pa naman siya. Mas mabuti nang maghintay muna. Hindi magandang humiga agad pagkatapos kumain. Narinig ko po, hindi naman ako iiga agad. Mabuti naman kung ganon. Ayoko lang na may gawin kayong bagay na pagsisisihan nyo. Ma, naiintindihan ko naman ang concern nyo. Pero hindi lahat ng ginagawa namin kailangan may babala. Hindi agad nakasagot si Feli. Hindi siya sanay na may nagsasalita sa kanya ng ganon. Ngunit pinili niyang wag nang palakihin ang usapan. Samantala, napansin ni Lawrence ang pagbabago ng tono ng asawa. Malinaw na hindi na simpleng pakikisama ang hinihingi kay Erich. Kinabukasan, habang naghahanda silang lumabas para bumili ng ilang gamit sa bahay, may napansin si Feli sa suot ni Erich. Bago pa ito makalabas ng pinto, pinigilan niyang manugang at nagsimulang magbigay ng panibagong bilin tungkol sa pag-alis. Doon, muling naramdaman ni Erich na unti-unti nang lumalampas sa simpleng payo ang pakikialam ng biyenan. Erich, huwag ka muna umalis. May mahalaga akong sasabihin tungkol sa suot mong damit. Bakit po? May problema ba sa damit ko? May suot kang itim mula ulo hanggang paa. Hindi magandang umalis ng ganun kapag may pupuntahan kang mahalagang bagay. Ma, trabaho lang naman ang pupuntahan ko. Hindi naman ako pupunta sa lamay. Hindi mo kailangang hintay ng masamang mangyayari bago mo isipin ang sinasabi ko. Kung papalitan ko pa to, mahuhuli na ako. Kailangan ko nang umalis. Kahit magpalit ka man lang ng damit. Huwag mong pagsasabayin ang lahat ng itim kapag aalis ka ng maaga.
Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong isuot nang wala kayong masasabi. Hindi kita pinipilit para inisin ka. Ayoko lang na may masamang senyales bago ka umalis. Hindi ma, alis na lang ako ng ganito. Wala na akong oras para magpalit. Malilate na ako. Nagmamadali si Erich dahil malapit na siyang mahuli sa trabaho. Hindi na niya hinintay ang karagdagang paliwanag ni Feli at lumabas ng bahay. Naiwan ang biyenan sa may pintuan. Nakatingin sa kanya habang papalayo ang sasakyan. Hindi na siya pinigilan ni Feli. Subalit hindi rin nawala sa mukha nito ang pag-aalala. Para kay Erich, isa na naman yung walang basihang bilin na kailangan niyang tiisin dahil pansamantala lamang namang nakatira sa kanila ang biyenan. May pagkamatigas ang ulo niya. Hindi niya naman kailangan maniwala sa lahat ng sinasabi ko. Pero sana matuto siyang rumispeto. Ay, hindi ko naman siya pinipigilan dahil gusto kong kontrolin ang buhay niya. Ang gusto ko lang, maiwasan niya mga bagay na matagal nang itinuro sa amin ng mga matatanda. Marami siyang hindi alam dahil ibang kinalakihan niya. Pero balang araw, kapag may nangyaring hindi maganda, baka saka lang niya maintindihan kung bakit paulit-ulit ko siyang pinapaalalahanan. Pagsapit ng gabi, nakauwi si Erich na pagod mula sa trabaho. Hindi niya agad nakita si Feli dahil nasa kusina ito. Pagpasok niya ng kwarto, saka niya napansin ang ilang gamit na inilipat mula sa dating kinalalagyan. Hindi niya ito pinansin at naupo na lamang sa kama. Nang dumating si Feli upang kunin ang isang damit, napansin nitong nakapatong sa tabi ng kama ang isang gamit na ayon sa kanya, hindi dapat ilagay doon. Rich, bakit mo nilagay dyan ang gamit na yan? Dyan lang kasi may espasyo may. Ano na naman pong problema? Hindi magandang ilagay ang ganyang bagay malapit sa higaan. Ma, buong araw ako nagtrabaho. Pag uwi ko, gusto ko lang naman magpahinga. Kung ayaw mo makinig, wala naman ako magagawa. Yun nga po ang gusto ko. Hayaan niyo ako mamuhay ng hindi natatakot sa bawat maliit na bagay. Pero hindi takot ang itinuturo ko sa'yo. Pag-iingat ang sinasabi ko. Para sa akin, pareho na lang ang dating kapag araw-araw niyo akong pinagsasabihan. Kung ayaw mo makinig sa akin, di gawin mo ang gusto mo. Gagawin ko po. Tutal, bahay naman namin to. Umalis si Feli nang walang sagot. Maya-maya, dumating si Lawrence mula sa trabaho at nadatna ng asawa na nakaupo sa sala. Hindi na kailangan ni Erich na ulitin ang bawat pangyayari. Sapat nang makita ni Lawrence ang pagod at inis sa mukha nito. Oh, mukhang may nangyari na naman habang wala ako, ha? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar kapag nandito si Mama. Oh, ano bang sinabi niya ngayon? Halos lahat na lang ng ginagawa ko may malas, bawal o masamang senyales. Pasensya ka na. Susubukan kong kausapin siya kapag may pagkakataon. Hindi ko hinihingi na palayasin mo siya. Ang gusto ko lang sana, maalala niyang bahay natin to. Sa gabing yun, unang naramdaman ni Erich na hindi magiging madali ang pagsasama nila ni Feli. Samantala, sa kabilang kwarto, maingat na inayos ni Feli ang mga gamit na dala niya mula sa probinsya. Para sa kanya, hindi pa tapos ang usapin tungkol sa mga pamahiin. Sa halip, mas marami pa siyang paniniwalang nais ipatupad sa bagong tahanan ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang umalis si Lawrence para sa trabaho. Naiwan sa bahay sina Feli at Erich. Mas naging abala si Erich sa paghahanda ng almusal dahil kailangan niyang tapusin ang ilang gawain bago magsimula ang kanyang sariling trabaho. Rich, wag mo munang ihanda lahat ng pagkain. May napansin akong nahulog na kutsara kanina. Kutsara lang naman po yun, Ma. Pupulutin ko na nga at hugasan. Hindi lang basta kutsara ang ibig sabihin yan. Kapag kutsara ang nahulog, may babaeng bisita raw na darating. Kung tinidor naman ang mahulog, ano naman pong ibig sabihin? Lalaki raw ang darating. Ganyan ang sabi ng matatanda. Kaya wag mong basta baliwalain.
Paano kung wala namang dumating? Ibig sabihin, mali ang kutsara. Hindi lahat ng pamahiin kailangan mangyari agad para paniwalaan. Ma, hindi ko naman kayo pinipigilang maniwala. Pero sana, huwag niyong gawing malaking bagay ang bawat nahuhulog. Pinulot ni Erich ang kutsara at hinugasan ito. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pagtatalo dahil kailangan niyang matapos ang almusal. Maya-maya, habang naghahanda siya ng pagkain, napansin ni Feli ang isang maliit na lalagyan sa mesa. May lamang asinyo na gagamitin sana ni Erich sa pagluluto. Oh, bakit mo nilagay dyan ang asin? Diyan ko lang po nilagay para madaling abutin habang nagluluto. Oo nga pala, wag mong ipasa sa kamay ng ibang tao ang asin kapag may bisita tayo. Bakit naman? Kapag ipinasa raw ang asin mula sa kamay mo papunta sa ibang kamay, nagkakaroon ng away ang mga taong magkakaharap. Pati asin may paraan na rin kung paano ibibigay. Basta may mga bagay na mas mabuting pag-ingatan kaysa pagsisihan. Pero ma, wala naman tayong bisita ngayon. Bakit kailangan natin pag-usapan yon? Dahil gusto ko matutunan mo mga bagay na alam ko bago ka makagawa ng hindi mo sinasadya. Maya-maya, dumating ang isang delivery na matagal nang hinihintay ni Erich. Inilagay niya ang kahon sa mesa at agad itong binuksan. May bagong pares ng sapatos sa loob na matagal niyang in-order. Habang sinusukat niya ang mga ito, napansin ni Feli na hindi pa niya inilalabas ang isang lumang pares na nakalagay malapit sa pintuan. Oo, wag mo muna itapon ang luma mong sapatos. Bakit po? Sira na nga halos yun. Kapag may bagong sapatos, wag agad itapon ang luma. Baka raw mawala ang pinagkukunan ng swerte. Ma, 2 sapatos lang yan. Hindi naman siguro nakatirang swerte sa loob ng sapatos. Hindi mo kailangang pagtawanan. Kung maayos pa naman ang luma, bakit kailangan mong itapon agad? Dahil hindi ko na ginagamit. Sayang lang sa espasyo. Itabi mo muna. Huwag kang padalos-dalos sa pagtatapon ng mga gamit. Gusto ko lang na huwag mong basta-basta gawin ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. Itinabi ni Erich ang lumang sapatos at bumalik sa kusina. Pagsapit ng tanghali, naghanda siya ng pagkain ng hindi na nakikipagtalo kay Feli. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, napapansin niyang pati simpleng gamit sa bahay, pinakikialaman ng biyanan. Nang umuwi si Lawrence kinagabihan, hindi muna nagsumbong si Erich. Ayaw niyang isipin ng asawa na puro reklamo ang ginagawa niya tungkol sa ina nito. Nang sumunod na araw, maagang umalis si Lawrence para sa trabaho. Naiwan muli sa bahay sina Feli at Erich. May plano si Erich na bumili ng ilang gamit para sa bahay bago siya pumunta sa sarili niyang lakad. Habang naghahanap siya ng susi ng sasakyan, napansin ni Feli ang isang maliit na walis na nakasandal sa likod ng pinto. Huwag mo nga alisin dyan ang walis habang may tao pang umaalis ng bahay. Oh, bakit naman ngayon pati pwesto ng walis kailangan ko ring isipin? Kapag nilabas ang walis o inilipat habang may umaalis, baka raw mailabas din ang swerte ng taong aalis. Pero hindi ko naman ilalabas ang walis. Kukunin ko lang ang susi na nasa tabi niya. Kunin mo ang susi, pero wag mong gagalawin ang walis. Sige ma, hindi ko gagalawin. Baka mamaya pati susi maging malas na rin. Hindi naman kita pinipilit maniwala eh. Pinaaalalahanan lang kita dahil ayokong may mangyaring hindi maganda. Kinuha ni Erich ang susi ng hindi ginagalaw ang walis. Napailing siya habang papalabas. Sa pagkakataong yon, mas malinaw niyang napapansin na kahit ang maliliit na kilos na dati hindi niya iniisip, may sariling panuntunan para kay Feli. Alis na ako ma, may bibilin lang ako bago ako pumunta sa pupuntahan ko. Sandali, huwag ka muna umalis. Bakit? May ipapagawa ko sa'yo bago ka lumabas. Ano naman yon? Umupo ka muna sandali. Ma, bakit kailangan ko pang umupo? Malilate ako kapag pinatagal pa natin to. May paniniwala ang matatanda na kapag may nakalimutan ka o bumalik ka sa loob bago umalis, kailangan mong umupo muna sandali bago muling lumabas. Pero wala naman ako nakalimutan. Kukunin ko lang ang susi ko at aalis. Hindi mo kailangang magmadali.
umupo ka muna. Kahit sandali lang, para hindi mo dali ng malas sa pupuntahan mo. Ma, kailangan ko talagang umalis na eh. Hindi na ako makapaghihintay dahil lang sa ganung paniniwala. Kahit 1 minuto lang Rich. Hindi naman malaking kapalit yun para makaiwas sa hindi magandang mangyari. Napatingin si Erich sa orasan. Alam niyang may oras pa siya ngunit lalong nainis dahil pakiramdam niya unti-unti nang nagiging bahagi ng bawat desisyon niya ang mga paniniwala ni Feli. Gayunpaman, naupo siya sandali para hindi na humaba ang usapan. Pagkalipas ng ilang segundo, agad siyang tumayo at lumabas. O ayan ma, umupo na ako. Sana sapat na yun. Mas mabuti nang nag-iingat kaysa magsisi sa huli. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kailangan gawin ang mga bagay na hindi ko naman pinaniniwalaan. Hanggat hindi mo alam ang mangyayari, walang masama sa pagiging maingat. May masama rin kapag sobra ng pag-iingat. Rich, hindi kita pinipilit na maging katulad ko. Pero unti-unti nyo na akong sinasanay na parang kailangan kong sundin lahat ng alam nyo. Dahil ayokong may mangyaring masama sa bahay na ito. Kaya nga ako nagtitiis, ma. Pero hindi ibig sabihin, habang buhay akong susunod. Lumabas si Erich nang hindi na naghihintay ng sagot. Hindi na siya pinigilan ni Feli. Hindi lamang inis ang nararamdaman nito sa paraan ng pagsagot ng manugang. Naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang respeto na inaasahan niyang matatanggap bilang ina ni Lawrence. Pagsapit ng gabi, nakauwi si Lawrence na pagod mula sa trabaho. Hindi na muna binanggit ni Feli ang nangyari. Si Erich naman, tahimik na nagpatuloy sa sariling gawain. Pareho silang nag-iwasan, ngunit malinaw na may bagong tensyon na namumuo sa pagitan nila. Nang sumunod na umaga, Rich, wag mo munang ituloy ang pag-aayos ng buhok mo. Bakit na naman, ma? Aalis lang naman ako mamaya. May mahalaga kang pupuntahan? May meeting ako. Kailangan ko maayos tignan. Kung mahalaga ang lakad mo, mas mabuting wag ka magpagupit o magbago ng ayos bago yon. Hindi magandang gumagawa ng ganon bago ang isang mahalagang pupuntahan. Hindi naman ako nagpagupit. Inaayos ko lang ang buko. Minsan nagsisimula sa maliit na bagay ang malas. Mas mabuti nang wag nang subukan. Ma, hindi ko naman binabago ang buong buhay ko. Nag-aayos lang ako bago lumabas. Kung gusto mo maging maayos ang lakad mo, makinig ka na lang. Sige, pero hindi ko maintindihan kung bakit pati buko kailangan yung bantayan. Dahil hindi mo alam kung ano ang dapat iwasan. inilapag ni Erich ang suklay at hindi na ipinagpatuloy ang usapan. Subalit bago siya tuluyang makaalis, may napansin si Feli na maliit na bagay sa ibabaw ng mesa. Kumuha si Erich ng bagong relo na matagal niyang gustong gamitin. Nang isuot niya ito, agad na naman siyang pinigilan ng biyenan. Wag mo muna isuot ang bagong relo ngayon. Bakit? Matagal ko nang hinihintay ito eh. Hindi magandang magsuot ng bagong gamit kapag aalis ka para sa isang mahalagang lakad. Baka may hindi magandang mangyari. Ma, hindi ba pwedeng matuwa lang ako sa bagong gamit nang hindi iniisip ang malas? Hindi kita pinagbabawalan dahil ayaw kong maging masaya ka. Pinag-iingat kita. Pero parang lahat na lang ng bagay may tamang araw at tamang oras para sa inyo. May mga bagay talagang ganon. Hindi mo kailangan maintindihan lahat para sundin ang pag-iingat. Ang problema, pati ako kailangang sumunod sa mga panuntunang hindi ko naman pinili. Nakatira ka sa bahay na may mga paniniwala ang mga taong nandito. Hindi naman mahirap maging maingat. Bahay namin ito ni Lawrence, ma. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakatira kayo rito, kailangan yung paniniwala nyo nang masusunod. Hindi ko sinasabing akin ang bahay. Pero bilang ina ni Lawrence, may karapatan din akong magpaalala. Magpapaalala, oo. Pero wag niyong gawing utos ang bawat paalala. Hindi na sumagot si Feli. Kinuha ni Erich ang relo at tuluyang umalis. Habang naglalakad papunta sa sasakyan, hindi niya maiwasang mainis.
Hindi na niya maunawaan kung saan nagtatapos ang simpleng paggalang at kung saan nagsisimula ang pakikialam. Pagsapit ng gabi, sa kanya nakasama si Lawrence. Habang naghahapunan sila, napansin nitong hindi gaanong nagsasalita ang asawa. Oh, mukhang pagod ka. Kumusta ang araw mo? Okay naman, pero may nangyari na naman sa bahay. Si mama ba? Oo, hindi ko na alam kung paano ko siya pakikitunguhan. Ano na naman na nangyari? Pati relo na bagong bili ko ayaw niyang isuot ko dahil malas daw sa araw na may mahalaga akong lakad. Alam mo naman si mama eh. Ganyan talaga siya mag-isip. Alam ko, pero hindi ko kayang habang buhay mag-adjust sa lahat ng paniniwala niya. Kakausapin natin siya. Ayoko rin lumala ang samahan nyo. Hindi ko kailangan na kampihan mo ko. Gusto ko lang na maintindihan mo ko kung bakit ako napapagod. Hindi agad nakasagot si Lawrence. Sa pagkakataong yun, nagsisimula na niyang makita na hindi na simpleng pagkakaiba ng paniniwala ang problema. Unti-unti nang naging dahilan ng mga pamahiin ni Feli para magkaroon ng tensyon sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Isang gabi, Rich, may sasabihin ako sa iyo tungkol sa isang pamahiin na matagal nang sinusunod ng mga matatanda. Ano na naman po yun, ma? Sana hindi na naman tungkol sa mga ginagawa ko sa bahay. Hindi. Tungkol ito sa panaginip. Lalo na kapag napanaginipan mong nalalagas ang sarili mong ngipin. O, ano naman daw ang ibig sabihin kapag ganon? Sabi ng matatanda, may malapit na taong maaaring mapahamak o mamatay kapag nanaginip ng nalaglag ng ngipin. Grabe naman, panaginip lang parang may kamatayan agad. Kaya kapag nangyari sa'yo, huwag mong baliwalain. Kumagat ka agad sa matigas na bagay o kahoy pagkagising mo. At kapag ginawa ko yon, mawawala na ang malas. Hindi ko sinasabing siguradong mawawala. Pero yun ang ginagawa namin noon para kontrahin ang masamang pangitain. napailing si Erich habang nag-aayos ng gamit sa mesa. Hindi niya inaasahang pati panaginip magkakaroon ng sariling panuntunan si Feli. Para sa kanya, ibang usapan ang mga ginagawa sa bahay dahil may aktwal siyang ginagawa. Subalit ang panaginip, bagay na hindi naman niya kayang kontrolin. Ma, paano kung managinip ako na nahulog lahat ng ngipin ko? Kung ganon, pagkagising mo, huwag ka matakot. Kumuha ka ng kahoy o ibang matigas na bagay at kagatin mo. Tapos, paano pag wala akong nakitang kahoy? Kahit anong matigas na bagay na ligtas kagatin. Ang mahalaga, huwag mong hayaang lumipas lang. Hindi ba pwedeng magising na lang ako at sabihin na panaginip lang yun? Pwede mong gawin yon. Pero sinabi ko na sa'yo ang paniniwala namin. Nang gabing yun, hindi na nagtagal ang usapan nila. Pumasok si Erich sa kanilang kwarto habang si Feli naman nagliligpit sa kusina. Wala siyang gaanong pakialam sa sinabi ng biyenan. Subalit tumatak sa isip niya ang kakaibang babala tungkol sa panaginip. Kinabukasan, bago umalis si Lawrence para sa trabaho, napansin niyang hindi na gaanong nagsasalita sina Erich at Feli kapag nagkakasalubong. Hindi niya alam na habang lumilipas sa mga araw, lalo pang nababawasan ang pasensya ng asawa niya. Ma, sana naman wag na kayo masyadong magtalo ni Erich. Hindi ako nakikipagtalo, anak. Pinaaalalahanan ko lang siya. Alam ko pero baka lalo lang kayong hindi magkasundo eh. Kung nakikinig lang siya, wala namang magiging problema. Sige, kakausapin ko siya. Pero sana kayo rin, ma. Huwag niyong isipin na kailangan niyang sundin lahat. Hindi ko naman hinihingi yon. Gusto ko lang siyang matutong mag-ingat. Pagkatapos ng usapan, pumasok si Feli sa kusina at ipinagpatuloy ang paghahanda ng almusal. Si Erich naman, nagtungo sa kwarto upang maghanda sa trabaho. Sa pagitan nila, nanatili ang hindi pagkakasundo na ilang araw ng unti-unting lumalaki. Erich, wag mo ilagay ang bagong biling unan sa ibabaw ng mesa. Hindi yan magandang lugar para sa gamit na gagamitin sa pagtulog. Bakit naman po? Nakaayos lang naman yan dyan habang nililinis ko ang kwarto. Sabi ng matatanda, hindi dapat ginagawang upuan o patungan ng paa ang unan dahil para yun sa ulo at pahingahan.
Hindi ko naman po inuupuan. Inilagay ko lang saglit habang inaayos ko ang kama. Kahit saglit, mas mabuting wag. May mga bagay na hindi dapat minamaliit. Ma, seryoso po ba kayo? Pati unan kailangan may sinusunod na pamahiin? Hindi ko sinasabing kailangan mo matakot. Sinasabi ko lang na may dahilan ang mga ipinapasa sa atin ng matatanda. Kung lahat na lang may dahilan, baka pati pagtulog ko kailangan ko nang hingan kayo ng permiso. Pinapaalalahanan kita dahil ayokong may mangyaring hindi maganda. Pero hindi ba ninyo napapansin na halos wala na akong ginagawang hindi nyo pinapansin? Napapansin ko dahil magkaiba tayo ng nakasanayan. Hindi lang naman nakasanayan ang pinag-uusapan natin. Parang gusto nyong sundin ko lahat ng sinasabi nyo. Ano ka ba? Kung minsan, mas mabuting makinig kesa magsisi kapag huli na ang lahat. Hindi na ipinagpatuloy ni Erich ang pagtatalo. Inalis niya ang unan sa mesa at inilagay sa kama. Subalit hindi nawala ang pagkainis sa mukha niya. Para sa kanya, maliit lamang ang bagay na yun. Ngunit lalo niyang nararamdaman na bawat kilos niya may kasunod na puna mula kay Feli. Samantala, abala ang biyenan sa kusina at patuloy sa pag-aayos ng mga gamit ayon sa sarili niyang nakasanayan. Erich, mamaya kapag umalis ka, huwag ka magbibilang ng pera sa labas ng bahay ha. Hindi naman ako magbibilang, may babayaran lang ako. Mabuti, huwag mo ipakita o bilangin ang pera sa may pintuan dahil hindi raw magandang gawin yon. Ma, kailangan ko lang siguraduhin kung tama ang dala kong pera. Bilangin mo sa loob, huwag sa may pintuan. Sabi ng matatanda, hindi magandang bilangin ang pera sa bunga dahil parang inaakit mong lumabas ang kabuhayan. Hindi ko na talaga alam kung matatawa ako o maiinis. Kung ayaw mong maniwala, wag. Pero wag mo ring gawing biro ang sinasabi ko. Hindi ko kayo tinatawanan. Naiinis lang ako dahil pati pera ko, pinakikialaman nyo. Hindi ko inaangkin ang pera mo ha. Pinaalalahanan lang kita sa bagay na pwedeng makaapekto sa bahay. E paano naman magiging problema ng bahay ang pera na hawak ko? Dahil mag-asawa kayo at iisang bubong ang tinitirhan nyo. Hindi hiwalay ang malas ng isa sa malas ng buong pamilya. Yan ang problema eh. Lahat na lang ginagawa niyong problema ng buong pamilya. Sa pagkakataong yon, hindi na nakipagtalo pa si Feli. Kinuha niya ang ilang damit at nagtungo sa kwarto niya. Naiwan si Erich sa sala. Hawak ang perang kailangan niyang dalhin. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakainis, ang mismong pamahiin o ang pakiramdam na kailangan na niyang ipaliwanag ang bawat ordinaryong ginagawa niya. Pagsapit ng gabi, dumating si Lawrence mula sa trabaho. Hindi agad sinabi ni Erich ang nangyari. Nagpatuloy muna silang maghapunan. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Feli na tila ayaw na ring dagdagan ng hindi pagkakaunawaan. Subalit kinabukasan, may isa na namang bagay na ipinagbabawal si Feli kay Erich. Erich, huwag mo ipasok sa bahay ang mga gamit na dinala mo mula sa labas nang hindi mo na iniiwan sa may pintuan. Bakit kailangan ko pang iwan, ma? Mga gamit ko lang naman yun mula sa tindahan. Hindi natin alam kung anong dala ng mga bagay na galing sa ibang lugar. Sabi ng matatanda, may malas na maaaring sumama kapag basta ipinapasok. Ma, binili ko lang ang mga yun. Hindi naman ako nanggaling sa kung saan-saan na kailangan ko pang maglinis ng malas. Basta sundin mo ko. Huwag mong ipilit ang gusto mo kapag pinapaalalahanan kita. Iyan na naman tayo. Kapag may sinabi kayo, kailangan kong sumunod kahit wala namang matinong dahilan. May dahilan para sa mga paniniwala namin kahit hindi mo nakikita. Hindi ibig sabihin no, na kailangan ko rin paniwalaan. Hindi ko naman hinihingi ang paniniwala mo. Ang hinihingi ko, kaunting paggalang. Ma, ilang beses ko pa ba kailangan sabihin na nire-respeto ko kayo? Hindi lang ibig sabihin nun, susundin ko lahat ng sinasabi nyo. Ibinaba ni Erich ang mga dala niyang pinamili sa tabi ng pintuan. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Feli at isa-isang pinasok ang mga ito sa bahay. Nanatili sa may pintuan ng biyenan.
Halatang hindi nagustuhan ang ginawa niya ngunit hindi na muna ito nakipagtalo. Hindi mo man ako sundin. Sana wag mong gawing katatawanan ng mga bagay na pinaniniwalaan ko. Hindi ko kayo tinatawanan. Napapagod lang ako sa paulit-ulit na pagbabawal. Kung napapagod ka, isipin mong mas nakakapagod para sa akin na paulit-ulit kang paalalahanan. Hindi nyo kailangan paalalahanan ako sa bawat galaw ko. Kaya kita pinaaalalahanan dahil ayokong mapahamak ka. Pero hindi nyo ba naiisip na nakakasakal na rin? Nakakasakal para sa'yo dahil hindi ka sanay na may nagsasabi sa'yo. At kayo naman, hindi kayo sanay na may hindi sumusunod sa inyo. Ganun ang pakiramdam ko. Parang kailangan kong patunayan araw-araw na bahay ko rin to. Rich, hindi ko inaagaw ang bahay nyo. Hindi nyo man sabihin, yun ang nararamdaman ko. Napatingin si Feli kay Erich. Hindi niya inaasahang sasabihin niyo ng manugang ng ganoon kadiretso. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Kinuha niya ang mga gamit na nasa mesa at bumalik sa kwarto niya. Nang gabing yon, saka na pag-usapan ni na Erich at Lawrence ang lumalalang sitwasyon. Lawrence, kailangan na natin pag-usapan si Mama. Oh, may nangyari na naman ba habang wala ako? Hindi na to tungkol sa isang pamahiin. Pakiramdam ko, pati mga desisyon natin, pinapakailaman na niya. Alam kong marami siyang sinasabi, pero baka kailangan lang talaga natin siyang intindihin. Iniintindi ko siya dahil nanay mo. Pero hanggang kailan ako mag-a-adjust? Hindi ko rin gusto mag-away kayo. Ayokong mapunta ako sa sitwasyong kailangan kong mamili. Hindi kita papipiliin. Gusto ko lang na sabihin mo sa kanya na may sarili rin tayong buhay. Sige, sige. Kakausapin ko siya. Pero sana, huwag mo rin siyang patulan kapag nagsasalita siya. Yan ang lagi mo sinasabi. Pero habang ako ang umiintindi, lalong lumalakas ang loob niya na pakialaman tayo. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Ayokong lumalato. Sige, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtimpi. Natapos ang usapan nilang mag-asawa ng walang malinaw na solusyon. Si Lawrence ayaw makipag-away sa ina, habang si Erich naman unti-unti nang nauubusan ng pasensya. Sa kabilang kwarto, narinig ni Feli ang ilang bahagi ng kanilang pag-uusap, subalit hindi siya lumabas. Sa halip, pinili niyang manatili sa loob at ipinagpatuloy ang sarili niyang paniniwala na ginagawa lamang niya ang lahat para sa kapakanan ng anak niya. Nang sumunod na araw, Oh, ano yung dala mong picture frame, Erich? Bakit kayong tatlong nasa litrato? Picture namin yun ni Lawrence at ng pamangkin ko. Gusto namin siyang ilagay sa sala dahil parang anak na rin namin siya. Huwag mong ilagay dyan. Hindi magandang tatlong tao ang nasa isang litrato. Lalo na kung magkakalapit kayo. Bakit naman po? Larawan lang yan ng pamilya. Sabi ng matatanda, kapag tatlo ang nasa litrato, may isa raw na mawawala o mamamatay. Ma, seryoso ba kayo? Pati litrato kailangan may bilang at pagbabawalan nyo ngayon? Hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Pinapaalalahanan lang kita dahil ayokong may mangyaring masama. Kung ganon, bakit hindi niyo sabihin na ayaw niyo sa picture kesa gumawa ng nakakatakot na dahilan? Hindi ko kailangan gumawa ng dahilan. Matagal nang pinaniniwalaan niya ng mga matatanda. At matagal ko na rin naririnig ang mga ganyang bagay. Hindi ibig sabihin, totoo lahat. pagkababa ni Erich ng picture frame sa mesa, agad itong nilapitan ni Feli. Maingat niyang tinignan ang litrato kung saan magkakatabi sina Erich, Lawrence at ang pamangkin nitong lalaki. Kuha yun ng isang espesyal na okasyon at matagal nang gustong ilagay ng mag-asawa sa sala. Para kay Erich, simpleng larawan lang yon ng tatlong taong mahalaga sa kanilang buhay. Para kay Feli, isa itong bagay na hindi dapat basta ipinapakita sa loob ng bahay. Erich, alisin mo na lang yan sa sala. Huwag mo nang ilagay sa lugar na palagi nating nakikita. Bakit? Dahil tatlo kami? Oo, hindi ko gusto ang ganong litrato sa bahay. Hindi nyo naman bahay to para kayo magdesisyon kung anong pwedeng ilagay dito. Hindi ko nga inaangkin ang bahay nyo.
Pero bilang ina ni Lawrence, may karapatan akong magbabala. Palagi na lang ganon. Magbababala kayo tapos kapag hindi ako sumunod, parang ako pa masama. Paano ayaw mo makinig kahit ilang beses na kitang pinapaalalahanan? Hindi ako nakikinig dahil hindi ako naniniwala sa mga bagay na yon. Pero wag mong ilagay sa panganib ang asawa mo dahil ang gusto mong patunayan na mali ako. Panganib? Picture lang to, ma. Para sa'yo, picture lang. Para sa akin, hindi. Kaya nga hindi tayo magkakasundo eh. Lahat ng normal para sa akin, may masamang kahulugan para sa inyo. Oo, at lahat ng sinasabi ko, ginagawa mong katatawanan. Bakit hindi? Dahil minsan nakakatawa na talaga. Huwag mong hintayin may mangyari bago mo pagsisihan ang pagmamaliit mo. Napatawa si Erich sa inis at kinuha ang picture frame mula sa mesa. Hindi niya ito itinago. Sa halip, inilagay niya mismo sa ibabaw ng cabinet sa sala, sa lugar na madaling makita. Ayan, ilalagay ko rito. Wala naman kayong magagawa tungkol dito eh. Subukan nyo lang alisin. Kung ayaw mo makinig, bahala ka. Yan naman ang gusto ko. At sana irespeto nyo rin lahat ng ginagawa ko. Hindi mo naiintindihan kung bakit ako nagsasalita ng ganito, Erich. Naiintindihan ko po. Gusto nyong lahat ng bagay sa bahay na to ayon sa gusto nyo. Hindi ko kailangan ng bahay nyo. Ang gusto ko lang, hindi mapahamak ang anak ko. Kung talagang anak nyo ang iniisip nyo, sana isipin nyo rin kung gano'n na siya nahihirapan dahil sa away nating dalawa. Napatigil si Feli. Hindi siya nakasagot agad. Samantala, kinuha ni Erich ang susi ng sasakyan at umalis ng bahay. Naiwan ang picture frame sa sala. Hindi niya alam na ang sinabi niyang yun ang lalo pang magpapabigat sa loob ni Feli. Pagsapit ng gabi, umuwi si Lawrence at napansin agad ang picture frame. Hindi niya alam na dahil lamang sa larawang yun, muli na namang nagkaroon ng matinding pagtatalo ang kanyang ina at asawa. Oh, bakit nasa sala ang picture frame? Akala ko ilalagay natin yan sa kwarto. Gusto kong ilagay dito, pero pinipigilan na naman ako ni Mama dahil 3 raw ang nasa litrato. Hindi ko siya pinipigilan para makialam. Ayoko lang may mangyaring masama sa'yo dahil sa isang bagay na madali namang iwasan. Ayan na naman, kahit ikaw Lawrence, hindi mo ba nakikita na sobra na talaga? Ma, naiintindihan ko ang paniniwala mo. Pero baka pwedeng wag na natin palakihin ang tungkol sa picture. Hindi ako ang nagpapalaki. Ilang beses ko na siyang pinaalalahanan pero lagi niya akong sinasagot. Dahil hindi naman ako bata para utusan niyo sa bawat bagay na gagawin ko. Hindi kita inaako bilang anak. Pero asawa ka ng anak ko kaya ayoko mapahamak siya. Kung ganon, tigilan niyo na ang pakikialam sa buhay namin. Ganito na lang bang respeto mo sa akin matapos kitang tulungang alagaan ang bahay na to? Hindi ko iniling na alagaan yung bahay namin. Ang gusto ko, makisama kayo habang nakatira kayo rito. Oh, tama na muna. Pareho kayong galit eh. Baka lalo lang lumala kapag ipinagpatuloy niyong ganyang usapan. Lawrence anak, sabihin mo sa asawa mo na hindi ko ginagawa ang lahat ng ito para sirain ang buhay niyo. Hindi ko sinasabing masama kayong tao, pero hindi niyo pwedeng gawin dahilan ng pamahiin para kayong masunod sa bahay namin. Kung ayaw mo makinig, ano pa magagawa ko? May magagawa kayo. Tigilan niyo na ang pakikialam. At kung hindi ko kayang gawin yon, kung ganon, kailangan niyo nang umalis dito. Napatigil si Lawrence. Hindi niya inaasahang tuluyang sasabihin yun ni Erich. Napatingin siya sa ina, saka sa kanyang asawa. Subalit kapwa na silang desidido sa kanika nilang paninindigan. Erich, wag naman nating gawin to. Wala nang bahay si Mama eh. Saan siya pupunta? Hindi ko siya gustong palayasin. Pero hindi ko na kayang tumira rito na parang wala akong karapatang magdesisyon sa sarili kong bahay. Huwag mo nang pigilan, Lawrence. Narinig ko na ang gusto niyang mangyari. Ma, ayokong umalis kayo ng ganito. Anak, hindi ko rin ginusto na mangyari to. Pero kung ang pananatili kong sumisira sa pagsasama niyo, aalis ako. Ma, hindi ko naman gustong... Huwag ka na magpaliwanag. Malinaw na ang sinabi mo. Makalipas ang ilang minuto, inilagay ni Feli sa isang bagang ilang damit at mahalagang gamit. Hindi siya nagmakaawa at hindi rin siya nakipagtalo pa.
Si Lawrence ang nagdala ng kanyang mga gamit palabas habang si Erich nanatili sa loob ng bahay. Ma, tawarin mo ko. Hindi ko ginustong umabot tayo rito. Wala kang kailangang piliin. Mahal mo ang asawa mo, anak. Kaya naiintindihan ko. Hahanapan kita ng matutuluyan. Hindi kita pababayaan, ma. Alam ko. Alam kong hindi mo ko pababayaan. Umalis si Feli kasama si Lawrence. Naiwan si Erich sa bahay na unang beses niyang naramdamang malaya siyang gumawa ng kahit anong gusto niya. Subalit kasabay ng katahimikan ng bahay ay ang bigat ng desisyong ginawa niya ng gabing yun. Sa wakas, tayo na lang ulit dito. Wala na magpapaalala sa akin kung anong bawal at malas. Hindi ko alam kung matutuwa ako, malulungkot. Nanay ko pa rin siya, Erich. Hindi ko naman sinabi na wag mo siya mahalin. Pero hindi na rin natin kayang mabuhay ng siyang nasusunod sa lahat. Alam ko. Kaya lang sana hindi natin siya pinalayas ng ganun. Sinubukan ko magtiis, Lawrence. Pero umabot na ako sa punto na sarili kong bahay. Hindi ko na maramdaman. Tahimik ang umaga at mas maluwag ang pakiramdam ni Erich habang naghahanda para sa trabaho. Wala nang nagbabantay sa ginagawa niyang almusal. Wala nang nagpapaalala tungkol sa mga bagay na dapat iwasan. At wala nang kumukwestiyon sa mga desisyon niya. Sa halip na makonsensya, naisip niyang baka mas magiging maayos ang buhay nilang mag-asawa ngayong wala nang namamagitan sa kanila. Lawrence, tignan mo nga tong lumang sapatos. Itatapon ko na talaga to. Sigurado ka? Matagal mo na rin niyang ginagamit ah. Kaya nga, si Rana. Ilang beses ko nang gustong itapon pero laging pinipigilan ni Mama. Kung gusto mo, itapon mo na. Hindi naman natin kailangan sundin lahat ng sinabi niya. Yan ang gusto kong marinig. Gusto kong makaramdam na normal ulit ang bahay natin. O sige, pero huwag natin gawing dahilan yun para tuluyan nating kalimutan si Mama ha. Hindi ko siya makakalimutan, no? Sa pamahiin niya yun. Gusto ko lang magkaroon tayo ng sariling desisyon. Dinala ni Erich sa basurahan ng lumang sapatos at itinapon yon. Pagbalik niya sa loob, napansin niyang nakabukas pa ang payong na ginamit niya nung nakaraang araw. Sa halip na itiklop yon sa labas gaya ng dating pinag-uutos ni Feli, isinara niya ito mismo sa loob ng bahay at isinandal sa tabi ng pinto. O, ayan. Wala naman nangyari. Huwag mo nang asarin ang mga paniniwala ni Mama. Hindi ko inaasar. Pinapatunayan ko lang na wala namang mangyayari. Ilang linggo ko nag-adjust para sa kanya. Ngayon, gusto kong gawin kahit yung mga bagay na dati niyang ipinagbabawal. Nang hapong yon, nagdesisyon si Erich na maglinis ng bahay. Kinuha niya ang walis at sinimulang linisin ang sala kahit malapit nang lumubog ang araw. Dati, pinapatigil siya ni Feli kapag gabi na. Ngunit ngayon, hindi niya na yun inisip. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis hanggang sa matapos ang buong sala. Ayan, malinis na. Nasaan ang malas? Tama na. Huwag mo nang isipin si Mama habang naglilinis. Natutuwa lang ako na wala na magsasabi sa akin ng bawal. Sana, ganun nga lang kadalian lahat. Oh, bakit parang ikaw pa nag-aalala? Dahil nanay ko siya. Kahit galit ako sa nangyari, hindi ko kayang basta kalimutan yun. Hindi rin kita pipilitin, pero gusto kong maging malinaw tayo. Bahay natin to at tayo ang magdedesisyon dito. Kinagabihan, habang naghahapunan na mag-asawa, biglang nawala ng kuryente sa kanilang lugar. Nagmamadaling tumayo si Erich upang kumuha ng kandila sa kusina. Subalit natapakan niyang isang basang bahagi ng sahig at muntik nang matumba. Mabuti na lamang at nakahawak siya sa mesa. Oh, ayos ka lang? Oo, basa lang pala rito. Hindi ko napansin. Mag-ingat ka ha. Baka mapahamak ka. Muntik lang naman. Wala naman sigurong pamahiin sa simpleng pagkadulas. Hindi ko sinabi sa iyo yun dahil kay Mama. Alam ko, pero ayoko nang bumalik sa ganung buhay. Nagtuloy ang gabi nang walang ibang nangyari. Para kay Erich,
Ang mga unang ipinagbawal ni Feli ay nanatiling ordinaryong bagay. Subalit sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang susubukang gawin ang lahat ng dati nitong pinipigilan. Ay, makapaglinis nga. Gabi na pero wala naman si Mama para pigilan ako eh. Kung pagod ka, bukas mo na lang gawin. Hindi ako pagod. Gusto ko lang patunayan na wala naman nangyayari kahit gawin ko ang lahat ng ipinagbabawal niya. Ay, hindi mo kailangang patunayan yun sa akin. Pero gusto ko matapos ng takot na tinanim niya sa bahay natin. Hindi naman takot ang nararamdaman ko eh. Namimiss ko lang si Mama kahit galit ako sa nangyari. Mahal mo siya, naiintindihan ko yun. Pero hindi ibig sabihin, kailangan nating sundin pa rin ang lahat ng sinabi niya. Kinabukasan, habang wala si Lawrence at nasa trabaho, nagpasya si Erich na ipagpatuloy ang mga bagay na dati niyang iniiwasan dahil kay Feli. Gabi na nang maisipan niyang gupitin ang kanyang mga kuko at hindi na niya hinintay ang umaga at ginawa yun sa sala habang nanonood ng telebisyon. Nang matapos, itinapon niya mga pinagputulan sa basurahan at hindi na pinag-isipan ang sinabi noon ng biyenan. Oh, naggupit ako ng kuko sa gabi. Wala naman nangyari. Kinabukasan, habang nagmamadali siyang maghanda para sa trabaho, napansin niyang may maliit na hiwa sa daliri niya. Hindi niya alam kung saan niya nakuha yon. Nilagyan niya lamang ng gamot at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pagsapit ng tanghali, nakatanggap naman siya ng tawag mula sa trabaho tungkol sa isang mahalagang dokumento na hindi niya makita. Sigurado kayong wala sa opisina? Hinanap ko na rito pero hindi ko talaga makita. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita niya ang dokumento sa ilalim ng isang folder. Hindi yun malaking problema, ngunit napansin niyang 2 beses siyang nagkamali sa araw na yun. Una, naiwan niya ang susi sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, mali ang pinadalang file na kailangan sana niyang ipasa. Pagsapit ng gabi, umuwi siyang iritado at pagod. Oh, mukhang hindi maganda ang araw mo ah. Ang daming aberya. Mali ang file na naipadala ko. Naiwan ko ang susi sa sasakyan tapos nasugatan pa ako kanina. Baka pagod ka lang talaga. Oo, siguro. Huwag mo na sabihin na dahil sa mga pamahiin ni Mama. Hindi ko naman sasabihin yun. E di mabuti. Ayoko nang bumalik sa ganong pag-iisip. Makalipas ang 2 araw, muling sinubukan ni Erich ang isa pang bagay na dati niyang iniiwasan. Gabi na nang mapansin niyang may bagong gamit na kailangang ayusin. Hindi niya na hinintay ang susunod na araw at agad niya itong binuksan at inayos. Habang ginagawa yun, nahulog ang isang maliit na bahagi at gumulong sa ilalim ng kabinet. Saan naman napunta yun? Oh, ano nahulog? Yung maliit na pyesa. Sandali nga hanapin ko. Hinawakan ni Erich ang flashlight at yumuko upang silipin ang ilalim ng kabinet. Nang makuha niya yon, biglang tumunog ang isang baso sa kusina at nahulog sa sahig. Napalingon silang dalawa. Ano yun? Baka hindi maayos ang pagkakalagay. Ang dami namang nangyayaring aberya ngayong araw na to. Nagkataon lang yan. Huwag natin bigyan ng kahulugan lahat. Kinabukasan, muling dumating ang ilang maliliit na problema. Wala namang sapat para masabing may kakaiba. Subalit nagsimulang mapansin ni Erich ang sunod-sunod na aberya. Hindi niya pa rin iniuugnay ang mga yon sa mga sinabi ni Feli. Sa halip, lalo niyang pinipilit ang sarili na patunayang nagkataon lamang ang lahat. Lawrence, ilang araw na akong parang minamalas. Hindi ko alam kung bakit sunod-sunod ang maliliit na aberya. Hindi naman ibig sabihin na dahil sa mga pamahiin ni Mama yan. Baka nagkataon lang talaga. Alam ko, pero hindi ko rin maiwasang maalala lahat ng sinabi niya eh. Huwag mo hayaang bumalik sa isip mo mga yon. Hindi naman natin kailangan matakot sa bawat nangyayari. Yun nga ang gusto kong gawin. Ayokong aminin na baka may punto siya. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na ginagawa ni Erich ang mga bagay na dati niyang iniiwasan dahil kay Feli. Sa bawat maliit na aberya, pinipilit niyang humanap ng ordinaryong dahilan. Nang masira ang isang maliit na gamit sa bahay, sinabi niyang luma na yon.
Nang mawalan siya ng pera dahil sa maling sukli sa isang tindahan, itinuring niya yung simpleng pagkakamali. Nang matapilok siya sa hagdan, sinisi niya ang basang sahig. Hindi niya kayang aminin kay Lawrence na unti-unti na siyang naaapektuhan. May sasabihin ako sa'yo pero huwag mo akong pagtawanan ha. Hindi kita pagtatawanan. Ano ba yun? Naalala mo yung sinabi ni Mama tungkol sa panaginip na nalalaglag ng ngipin? O yung kailangan daw kumagat sa matigas na bagay pagkagising? Hindi ko naman talaga yung pinaniniwalaan eh. O bakit mo na itanong? Wala lang. Naalala ko lang dahil ilang gabi na akong hindi mapakali sa mga panaginip ko. Bakit? May napanaginipan ka ba? Wala. Pero parang lagi kong naiisip yun bago ako matulog. Huwag mo nang isipin. Baka lalo mong mapanaginipan dahil palagi mong iniisip. Siguro nga. Nakakatawa lang kasi dati. Pinagtatawanan ko pa si Mama tungkol doon. Hindi mo kailangan patunayan sa kanya na mali siya. Hindi naman yan ang ginagawa ko ngayon. Nang gabing yun, maagang natulog ang mag-asawa. Bandang madaling araw, biglang nagising si Erich mula sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis siya at ilang sandaling hindi makagalaw habang pilit na inaalala ang nakita niya. Lawrence, gising ka ba? Bakit? Ano nangyari? Parang takot na takot ka. Nanaginip ako. Nalalaglag ang mga ngipin ko. Marami. At hindi ko mapigilan kahit anong gawin ko. Erich, bumangon ka muna. Kailangan mong kumagat sa kahoy o anumang matigas na bagay. Ano? Huwag mo sabihin na pati ikaw naniniwala na ngayon sa sinabi ni Mama. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero sinabi niya na sa atin eh. Wala namang mawawala kung susundin natin yun. Wala akong kakagatin. Panaginip lang yon. At ayoko maging katulad ni Mama na lahat binibigyan ng kahulugan. Hindi ito tungkol sa mama ko. Nag-aalala lang ako sa iyo at ayoko magsisi tayo kapag may nangyari. Wala namang mangyayari. Matulog ka na lang at huwag na natin pag-usapan. Kahit isang minuto lang, Erich. Kumagat ka sa kahoy para makasiguro tayo. Hindi. Ayokong gawin yon dahil lang sa takot. Kung may mangyayari, hindi dahil hindi ako kumagat sa kahoy. Tigas talaga ng ulo mo. Di naman mahirap gawin kung makakapagbigay yun ng kapanatagan sa atin eh. At kapag ginawa ko, ibig sabihin, naniwala na rin ako sa lahat ng sinabi niya. Hindi mo kailangan maniwala. Maaari kang sumunod dahil ayaw mo magsisi. Ayoko. Panaginip lang yun, Lawrence. Matulog na tayo. Hindi na napilit ni Lawrence ang asawa. Ilang sandali pa siyang nakatitig kay Erich. Umaasang magbabago pa ang isip nito. Subalit tuluyan ng pumikit ang kanyang asawa. Hindi na rin siya nakipagtalo. Humiga siya sa tabi nito at pilit na pinakalma ang sarili. Kinabukasan, maagang naghanda si Lawrence para sa trabaho. Bago siya umalis, muli niyang naalala ang panaginip ng asawa ngunit hindi niya na ito binanggit. Ayaw niya nang dagdagan pa ang kaba ni Erich. Mag-ingat ka rito ah. Tatawag ako mamaya kapag may oras. Sige, mag-ingat ka rin sa daan. Mahal kita. Mahal din kita. Isinara ni Erich ang pinto matapos umalis ang asawa. Bumalik siya sa loob at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Unti-unti niyang nakalimutan ang panaginip at ang paulit-ulit na pakiusap ni Lawrence. Hanggang sa pagsapit ng hapon, tumunog ang kanyang cellphone. Lumabas sa screen ang pangalan ng tumatawag. Yon ang asawa niyang si Lawrence. Hello, Lawrence? Ikaw ba si Erich? Asawa ka ni Lawrence Ocampo? Oo, bakit? Nasaan si Lawrence? Bakit niyo hawak ang cellphone niya? May nangyaring aksidente sa kalsada. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan mong pumunta agad. Ano? Ano nangyari sa asawa ko? Malala ba ang kalagayan niya? Hindi ko alam lahat ng detalye. Dinala siya rito matapos ang aksidente pero kailangan mong pumunta agad. Diyos ko. Sige, pupunta ako ngayon. Huwag niyo ibababa ang tawag hanggat hindi ko nakukuha ang pangalan ng ospital. Ilang minuto lamang ang lumipas bago nagmadaling umalis si Erich.
Hindi niya na inisip ang panaginip nung gabi. Ang tanging nasa isip niya, si Lawrence at ang posibilidad na malubha ang nangyari rito. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng mga taong kasama sa aksidente at dinala sa lugar kung saan naroon ang asawa. Nasaan ang asawa ko? Saan siya dinala? Doon siya sinugod kanina. Sinubukan siyang tulungan ng mga tao bago dumating ang ambulansya. Okay lang ba siya? Sabihin niyo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Pasensya ka na. Sinubukan ng mga doktor pero hindi na siya umabot. Ano? Hindi. Hindi pwede. Kanina lang kausap ko siya bago siya umalis. Nakikiramay kami. Wala na talaga siyang buhay nang makarating dito. Hindi pwede. May trabaho pa siya. Nangako siyang tatawag sa akin mamaya. Lawrence! Para siyang nawala ng lakas habang nakatingin sa kinauupuan ng mga taong naroon. Maya-maya, biglang bumalik sa isip niya ang panaginip nung gabi. Kasunod noon, ang paulit-ulit na pakiusap ni Lawrence na kumagat siya sa matigas na bagay. Lawrence, bakit hindi kita pinakinggan? Napaupo siya at napahawak sa ulo. Hindi niya matanggap na ilang oras lamang ang pagitan ng panaginip at pagkamatay ng kanyang asawa. Habang paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari, mas lalo niyang naaalala ang sinabi ni Feli tungkol sa nalalaglag ng ngipin. Kinagabihan, nakarating kay Feli ang balita tungkol sa pagkamatay ng anak. Agad siyang pumunta sa ospital. Pagkakita niya kay Erich, hindi siya agad lumapit. Nakita niyang wasak na wasak ang kalooban ng manugang at alam niyang wala nang makakapagsauli pa sa anak niya. Anak ko si Lawrence. Sabihin mo sa akin ang totoo, Erich. May nangyari ba bago siya umalis? May panaginip ako kagabi. Nalalaglag ang mga ngipin ko. Ano? At ginawa mo ba ang sinabi ko noon? Hindi. Pinilit akong kumbinsihin ni Lawrence na kumagat sa matigas. Pero tumanggi ako. Sinabi ko na sa'yo eh. Yun ang dahilan kung bakit kita pinapaalalahanan noon. Huwag niyo akong sisihin ngayon. Patay na ang asawa ko. Asawa mo siya. Pero anak ko siya. Nanggaling siya sa akin. Ako ang unang nakarinig ng iyak niya nung ipinanganak siya. Ako ang unang nakasaksi ng pagmulat ng mga mata niya. Ako ang nagturo sa kanya ng lahat. Matagal kong iningatan ang nag-iisa kong anak. Lahat ng pamahiin sinunod ko simula bata pa siya para lang wag siyang mapahamak. Pero ngayon, sa isang iglap, nawala siya dahil hindi ka naniwala. Hindi ko alam kung anong totoo. Ang alam ko lang, wala na si Lawrence. Wala namang mawawala sa'yo kung sumunod ka eh. Sa sandaling yon, hindi na nagpatuloy si Feli. Ngunit sa loob niya, nabuo ang paniniwalang ang pagkawala ng anak niya may kaugnayan sa hindi pagsunod ni Erich. At sa gitna ng matinding pagluluksa, galit at pagkadismaya, may mabigat na desisyong unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan, Erich. Simula nang mawala si Lawrence, parang hindi ka na kumakain ng maayos. Hindi ko pa din matanggap, ate. Parang kahapon lang, kausap ko pa siya bago siya umalis ng bahay. Normal lang na gano'n ang maramdaman mo. Mahal mo siya eh, kaya hindi basta mawawala ang sakit kahit tapos na ang libing. Ang paulit-ulit kong naiisip, yung panaginip ko. Pinilit niya akong kumagat sa matigas na bagay, pero nagmatigas ako. Hindi mo kasalanan ng aksidenteng nangyari sa kanya. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil lang sa isang panaginip. Lumipas ang ilang araw mula nang mailibing si Lawrence. Madalas na pumupunta si Melanie sa bahay upang samahan ang kapatid. Ayaw niyang iwan itong mag-isa dahil kapansin-pansin ang pagbabago kay Erich.
Hindi na ito interesado sa trabaho, pagkain o kahit sa mga bagay na dati nitong kinahihiligan. Madalas lamang itong nakaupo sa sala habang nakatitig sa litrato nilang mag-asawa. Kumain ka kahit konti. Hindi matutuwa si Lawrence na nakikita kang pati sarili mo. Pinababayaan mong manghina. Wala talaga akong gana, ate. Kapag kumakain ako, naaalala ko kung paano niya ako kinukulit na wag magpapalipas ng pagkain. Kaya nga kumain ka. Gawin mong dahilan ng mga alaala niya para alagaan mo pa rin ang sarili mo. Sana nakinig ako sa kanya nung gabing yun. Kahit isang beses lang sana. Sana ginawa ko yung sinabi niya. Hindi mo alam na may mangyayari. Walang taong naghahanda para sa isang aksidenteng hindi niya inaasahan. Pero kung sinunod ko siya, baka buhay pa siya ngayon. Rich, huwag mong gawing parusa sa sarili mong isang bagay na hindi mo naman kayang malaman at hindi mo ginusto. Napayuko si Erich. Hindi na niya sinagot ang kapatid. Alam niyang tama si Melanie, ngunit hindi pa rin niya kayang alisin sa isip ang panaginip. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung pamahiin man o simpleng pagkakataon lang yon. Ang masakit, hindi na niya maibabalik si Lawrence. Sa kabilang banda, hindi nakikipag-ugnayan si Feli kay Erich. Mula nang mamatay ang anak niya, lalo lamang tumindi ang galit niya sa manugang. Sa isip niya, paulit-ulit ang gabing sinabi ni Erich na ayaw niyang makialam ang biyenan sa kanilang buhay. Ngayon, wala na ang anak niya at si Erich ang natitira. Kung nakinig lang sana siya kay Lawrence, baka hindi ito nangyari. Hindi ko kayang kalimutan ang ginawa niya sa anak ko. Feli, galit ang dala mo ngayon. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang balak mo? Hindi ko na kayang tanggapin ang pagkawala niya. Gusto kong maramdaman ni Erich ang sakit na iniwan niya sa akin. Kapag ginawa mo ito, hindi na basta galit ang pag-uusapan ninyo. Maaari kang magsisi kapag lumala ang mangyayari. Wala na akong pakialam. Namatay ang anak ko. At gusto kong pagbayarin ng taong pinaniniwalaan kong dahilan, Mang Bastian. Hindi na nagbago ang pasya ni Feli. Sa halip na makipag-usap kay Erich, pinili niyang kumilos ng palihim. Gusto niyang maranasan ng manugang ang takot at paghihirap na nararamdaman niya mula nang mawala si Lawrence. Kinagabihan, habang patuloy na nagluluksa si Erich kasama si Melanie, sinimula ni Feli ang pagpapakulam. Hindi niya alam kung gaano kalalang magiging epekto nito, subalit sa sandaling yon, galit ang mas malakas kaysa pagsisisi. Samantala, walang kamalay-malay si Erich na ang sakit na dala ng pagkawala ni Lawrence may panibagong pagdurusang paparating. Erich, ilang araw ka nang nanghihina. Baka kailangan mo na magpatingin para malaman natin kung anong problema. Akala ko, dahil lang sa pagluluksa. Simula nang mawala si Lawrence, halos wala na akong gana sa pagkain. Hindi lang yun. Pati pagsusuka at pagkahilo mo ilang araw nang hindi nawawala. Napapansin ko rin, minsan bigla na lang akong nahihilo kahit nakaupo lang ako. Kaya nga gusto kong magpatingin ka. Ayokong hintayin nating lumala bago tayo kumilos. Sige ate, bukas na lang siguro. Baka kailangan ko lang talaga magpahinga. Kinabukasan, hindi na nawala ang pagsusuka ni Erich. Halos wala na siyang makain at madalas siyang nakahiga dahil sa matinding panghihina. Sa una, inisip niyang epekto lamang yun ng stress at matinding pagdadalamhati. Subalit nang mapansin niyang ilang linggo na siyang hindi dinadatnan, nagsimula siyang mag-isip ng ibang posibilidad. Ate, may itatanong ako sa'yo pero huwag mo sanang pagtawanan. Ano yon? Sabihin mo lang. Hindi ako dinatnan itong buwan.
Tapos ilang araw na akong nasusuka at nahihilo. Rich, baka kailangan talaga natin magpatingin. Huwag muna tayong manghula. May isa pa akong napansin. Parang lumalaki ang tiyan ko. Naku, baka bloated ka lang dahil hindi maayos ang pagkain mo. Pero mas mabuting magpa-check up ka. Hindi. Iniisip ko kasi na baka buntis ako. Posible man o hindi, doktor ang makakapagsabi. Huwag mong unahan ang resulta. Kung buntis nga ako, hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Wala na si Lawrence para marinig ang balita. Kahit anong resulta, hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa ospital. Sa kabilang panig ng lungsod, patuloy namang sinusubaybayan ni Feli ang mga pangyayari tungkol kay Erich nang hindi ito direktang kinakausap. Para sa kanya, sapat nang makita niyang nagsimula na ang paghina ng manugang. Hindi niya alam kung gaano kalayo aabot ang ginawa niya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang galit niya sa pagkawala ni Lawrence. Mang Bastian, ilang araw na siyang nangihina. Hanggang saan naabot ang ginawa natin? Di ko masasabi. Kaya nga sinabi kong huwag mong gawin habang galit na galit ka. Hindi ko siya gustong patayin. Gusto ko lang maramdaman niyang sakit na iniwan niya sa akin. Kung ganun, dapat alam mong hindi mo kontrolado ang magiging epekto. Basta hindi siya basta makakalimot sa nangyari kay Lawrence. Feli, tandaan mo na kapag ipinagpatuloy mo ito, hindi lang siya ang maaaring maapektuhan. Pati ako alam ko. Pero anak ko ang nawala, Mang Bastian. Lumipas ang ilang araw at lalong lumaki ang tiyan ni Erich. Kasabay nito ang pagsusuka, panghihina at pagkawala ng kanyang regla. Sa kabila ng takot, umaasa siyang maaaring may bagong buhay na nabuo sa kabila ng pagkawala ni Lawrence. Nang gabing yun, habang nakahiga siya, marahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Kung totoong may anak kami ni Lawrence, sana kahit papano may natira pa sa akin mula sa kanya. Ngunit hindi pa niya alam kung tama ang kanyang hinala. At bago pa siya nakapagpa-check up, biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Ate, hindi ko na kaya. Sobrang sakit ng tiyan ko. At parang may kumikirot sa loob. Ano? Halika, dadalhin na kita sa ospital ngayon. May dugo rin na lumabas sa akin. Natatakot ako, ate. Huwag ka mag-isip muna ng kung ano-ano. Magpapatingin tayo para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Sana nandito si Lawrence. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung mag-isa lang ako. Hindi ka mag-isa. Nandito ako. At hindi kita iiwan hanggang malaman natin ang kalagayan mo. Agad na dinala ni Melanie si Erich sa ospital. Matapos ang pagsusuri, isinailalim siya sa isang laboratory test at ultrasound. Habang naghihintay ng resulta, umaasa siyang buntis siya. Subalit kasabay nito ang takot dahil sa pagdurugo at matinding pananakit ng tiyan. Ate, bakit parang ang tagal? Gusto ko na malaman kung okay ang baby. Maghintay muna tayo. Mas mabuting makasiguro kaysa manghula. Kung may baby nga, yun na lang ang natitira sa akin. Naalaala mula kay Lawrence. Ano man ang sabihin ng doktor, haharapin natin. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa kahit anong mangyari. Hindi ko maiwasang isipin na baka ito na lang ang pagkakataong magkaroon ulit ako ng dahilan para mabuhay. Maya-maya, lumabas ang doktor at ipinaliwanag ang resulta ng pagsusuri. Hindi nakita sa ultrasound ang anumang pagbubuntis. Wala ring senyales na may nabubuong sanggol. Dahil dito, tuluyang gumuho ang pag-asang ilang araw ng pinanghahawakan ni Erich. Hindi ako buntis. Narinig mo ang doktor, wala raw nabubuong bata sa sinapupunan mo. Pero bakit lumalaki ang tiyan ko? Bakit ako nagsusuka at hindi dinadatnan? Hindi ko rin alam, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa.
Susundin natin ang mga pagsusuri at gamutan na kailangan. Akala ko may natitira pa sa akin mula kay Lawrence. May alaala ka niya, Erich. Hindi yun mawawala kahit wala kang magiging anak ngayon. Parang lahat na lang nawawala sa akin. Matapos ang ilang oras, pinayuhan si Erich na magpahinga at bumalik para sa follow-up dahil kailangan panbantayan ang mga sintomas. Hindi pa rin maipaliwanag ng maayos ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Umuwi siyang pagod at natatakot, habang si Melanie patuloy na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Samantala, dumating kay Feli ang balita na isinugod sa ospital si Erich. Hindi na siya nakipag-usap dito. Sa halip, agad niyang pinuntahan si Mang Bastian. Mang Bastian, hindi na lang simpleng panghihina ang nangyayari sa kanya. Lumalaki ang tiyan niya at isinugod siya sa ospital. Feli, kailangan mo ng pag-isipan ang ginawa mo. Bakit, Mang Bastian? Dahil hindi na ito ang sakit na gusto mong iparamdam. Mukhang pati ikaw hindi mo na alam kung saan nakahantong ito. Akala ko sapat nang maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko. Hindi mo maibabalik si Lawrence sa pamamagitan ng paghihiganti. Napayuko si Feli. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang anak niya, hindi galit ang unang naramdaman niya kundi takot. Habang iniisip ang kalagayan ni Erich, nagsimula niyang maramdaman na maaaring mas malala na ang epekto ng ginawa niya kaysa sa inaasahan. Mang Bastian, kung gusto kong matapos ito, anong kailangan kong gawin? Kung talagang gusto mong matapos, kailangan mong bumalik sa pinagmulan at ayusin ang ginawa mo. Hindi na nagtanong si Feli. Alam na niya kung sino ang kailangan niyang puntahan. Erich, aaminin kong galit ako sa'yo. Pero kailangan kitang kausapin tungkol sa nangyayari sa katawan mo. Wala na kayong kailangang sabihin sa akin, Ma. Namatay si Lawrence. At ayoko na magkaroon pa tayo ng gulo. Hindi ako pumunta para makipagtalo. Pumunta ako dahil kailangan kong itigil ang ginawa ko. Ginawa? Anong ibig niyo sabihin? Ako nagpakulam sa iyo matapos mamatay si Lawrence. Galit ako, nasaktan ako, at naniwala akong ikaw ang dahilan ng pagkawala niya. Ano? Kaya pala ganito nangyayari sa akin? Kayo ang gumawa nito? Oo, at pinagsisisihan ko na ngayon. Hindi ko na kayang panoorin kang lalo pang nagdurusa dahil sa galit ko. Napatigil si Erich. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Hindi niya inaasahang maririnig mismo kay Feli ang sagot sa mga bagay na ilang araw niya nang hindi maipaliwanag. Sa halip na sumigaw, napaupo lamang siya dahil sa panghihina. Si Feli naman, inilapag ang dala niyang maliit na supot at maingat na inilabas ang mga bagay na itinuro ni Mang Bastian para tapusin na ang ginawa niya. Bakit niyo ginawa yun? Hindi ba sapat na namatay si Lawrence para pareho tayo masaktan? Hindi. Sa sobrang galit ko, gusto kong maranasan mo ang sakit na nararamdaman ko. Pero wala akong ginustong mangyari kay Lawrence. Kung alam ko lang na yun na ang huli namin pag-uusap, hindi ko siya hayaang umalis ng ganon. Alam ko na ngayon, pero nung mga panahong yon, galit lang ang naririnig ko sa sarili ko. Mali rin ako. Pinagtawanan ko ang mga paniniwala niyo at naging matigas ang ulo ko. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa mo. Pero hindi rin tama ang ginawa ko sa iyo. Sana hindi na lang tayo umabot dito. Sana nga. Pero hindi na natin mababago ang nangyari kay Lawrence. Ang gusto ko lang po ngayon, matapos na tong sakit na to. Oo, gagawin kong lahat para matapos ito. Hindi ko nahahayaang galit ang magdesisyon para sa akin. Sinimula ni Feli ang paraan ng pagtigil sa kulam.
Hindi ito naging madali para kay Erich dahil patuloy pa rin ang panghihina niya. Subalit sa paglipas ng oras, unti-unting humupa ang pananakit ng kanyang katawan. Pagsapit ng mga sumunod na araw, nabawasan ang pagsusuka at nagsimulang bumalik ang kanyang lakas. Patuloy pa rin siyang magpapagamot at magpapatingin. Ngunit hindi na katulad ng dati ang kanyang kondisyon. Makalipas ang ilang linggo, muling nagkita sina Erich at Feli sa puntod ni Lawrence. Pareho silang may dalang bulaklak at parehong matagal na nakatingin sa pangalan ng anak at asawa na hindi na nila makakasama. Patawad, anak. Hinayaan kong kainin ako ng galit hanggang sa gumawa ako ng bagay na lalo lang nakadagdag ng sakit. Patawad din, Ma. Hindi ko man kasalanan ng aksidente. Alam kong marami akong sinabi at ginawa na nakasakit sa inyo. Hindi na natin kailangan sisihin ang isa't isa habang buhay. Tama. Hindi na natin maibabalik si Lawrence. Kahit ilang beses pa nating sisihin ang sarili natin. Pero maaari pa nating piliing wag nang gumawa ng panibagong dahilan para may mawala sa atin. Opo. Kung gusto nyo, pwede nating subukan magpatawad. Hindi agad pero unti-unti po. At tungkol sa mga pamahiin nyo, natutunan kong respetuhin ang paniniwala nyo kahit hindi ko kailangang sundin lahat. Mabuti naman. Ako, natutunan ko naman na ang paniniwala hindi dapat ipinipilit sa ibang tao. Tumayo silang dalawa sa harap ng puntod ni Lawrence. Hindi nawala ang sakit ng pagkawala. Subalit mula nang mamatay ito, hindi galit ang namagitan sa kanila. Pareho nilang alam na may mga pangyayaring hindi na mababawi at mga desisyong habang buhay nilang dadalhin. Ang tanging magagawa nila, matutong mabuhay nang hindi na inuulit ang mga pagkakamaling nagdala sa kanilang lahat sa ganitong trahedya. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan niyo po ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Maria Oros na first commenter natin. Salamat po sa palaging pag-aabang, ma'am. Frederick Abrantes Kalawan, sa tanong nyo po kung bakit sa 2 beses na napanood nyo ang reel pero parehong ako ang nagboses kay Kim So-yoon pero naiba ang casting, nangyayari po ito kapag pinaredub sa ibang studio ang programa at magkaiba din po ang direktor. Sa una nyo pong napanood, ako rin po mismo ang direktor. Salamat po. Josephine Beroya, hello po, madalas ko po kayong i-shoutout, ma'am. Nor Pontinuela ng Zamboanga, Heidi Aborda ng Lumban, Laguna, at kay Michael Ledesma at sa mga anak nyo pong si Unica Atasha at Eborda family, Lilibet ng Japan at sa mga anak nyong sina Yoshi Mark, Michelle, Yoshiyuki at Yoshiaki, Demi Crisman Sila da Cabrera ng Katil, Davao Oriental, Norbert Makalintal, Rizzy Avril Corpus ng Pampanga, Bella ng Quezon City, Bless Balya ng Hong Kong, Shaira Jane Kamua at sa Kamua family ng Baliwag, Bulacan, Angelica Dumagsang ng Santa Eulalia, Bawao, Camarines Sur, Jenel Alejandro ng Dubai, hi po sa inyo mag-asawa, Florecita Pineda ng Bulacan, John Ecleo Dineros ng Albay, Lenny Arceo ng Taguig City, Windy Edregano ng Guimaras, Ian Burdios,
Angelis Gudiosaw ng Alabang, Senon Kayabyab ng Sambales, Mayrol Anpino ng Jeddah, Josie Inopia ng Sydney, Australia, Cynthia de la Cruz ng Kuala Lumpur, Malaysia, Maria Amalia, Delia Cato at sa Cato family, Hirana Alarcon family, at Maestrado family ng Muntinlupa. Happy birthday po sa apo niyong si Sab at Wendy Sevenicio ng Kuwait. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling Kato Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tita Susan Duca from California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyong mga masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Luis sa susunod na kwento natin. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!